Isang nakakahilakbot na gabi sa inyong lahat. Ang susunod na kwentong tampok ay mula sa koleksyon ng Scariest Pinoy Stories Volume 2 ng librong The Balete Chronicles. Pakinggan sa kwentong pinamagatang Ang Pasahero. Oras na naman na Napatingin si Danny sa kanyang relo at 11:11 na iyon ng gabi. Napakamot na lamang siya ng ulo. Napansin agad iyon ng pasahero niyang pababa na ng minamaneho niyang taxi. Kadarating pa lamang nila sa Batangas Pier mula sa Maynila. Pasakay kasi ang kanyang pasahero ng barko papuntang Mindoro ng mga sandaling iyon. Hindi naman din kasi inakala ni Danny na ginagawa pala ang kalsada papunta doon kung kaya ang dapat sana ay 8:00 ng gabi nilang dating ay naging 11:11 na. Pasensya ka na boss, naabala ka tuloy. Etong bayad ko sinobrahan ko na para naman hindi ka lugi. Medyo nahihiyang paghingi ng paumanhin ng kanyang pasaherong lalaki, sabay abot sa kanya ng 1,000 piso. Okay lang, salamat din sa sobra ha. Sagot ni Danny sa mabait naman niyang pasahero. Tamang-tama, magkape muna kayo dyan para hindi kayo antukin pabalik ng Maynila. Ang alam ko kasi medyo delikado pang magbiyahe sa dinaanan nating kalsada dun sa may pasigzag ng ganitong oras. Wala pa kasi mga poste doon ng kuryente Tsaka wala ring masyadong mga bahay kaya madilim. Kaya para sa akin medyo peligroso yung lugar. Paalala nito sa kanya. Naku! Sanay na ako sa mga ganyan. Natatawa namang tugon ng driver. Sa higit kumulang na 20 taon kong pagmamaneho, halos kabisado ko na nga ang buong Luzon Tsaka hindi naman din ako pumipick up ng pasahero sa mga alanganin tsaka madidilim na lugar. Saglit pa at muling nagpasalamat ang pasahero at muli siyang binalaang mag-ingat sa kanyang pagbalik Maynila. Natatawa na lamang si Danny habang papaakyat ang lalaki sa barko nitong sasakyan papuntang probinsya. Maya-maya ay naghikab siya. Bago pa man tuluyang dalawin ng antok ay pinasya muna ni Danny na maghapunan at magkape na rin sa kalapit lamang na karinderya. Matapos ay bumili rin siya ng ilang pirasong sigarilyo upang hindi siya dalawin ng antok habang nagmamaneho pabalik ng Maynila. Balete Chronicles. Boss, pwede kayong umidlip doon Sabi sa kanya ng matandang lalaking nagbebenta ng sigarilyo sa may gilid ng pier. Itinuro nito ang isang lugar na may mahahabang silyang may mga natutulog ding driver na kagaya niya. Nako, wala akong balak na magpaumaga dito. Kailangan ko rin kasi pumasada sa Maynila. Sayang yung oras, tsaka hindi pa man din ako inaantok Katuwiran niya sa tindero. Naku boss, huwag kayong luluwas ng ganitong oras. May nakita ka bang dumadating o umaalis ng ganito kadis oras ng gabi? Wala, di ba? Delikado kasi sa daan, lalo dyan sa may zigzag. Baka mapahamak ka. Halos pabulong na nitong sinabi. Manong, pangalawa na kayo ng pasahero kong nagsabing wag muna ako dumaan dun sa zigzag. Bakit ba? May mga NPA ba dito o hold-upper na nanghaharang ng mga sasakyan? Balik tanong niya. Umiling ang matandang lalaki. Wala. Walang mga ganoon dito. Yun naman pala bakit naman ako mapapahamak kung wala namang NPA o hold-upper sa dadaanan kong zigzag? Hindi mga tao ang dapat mong pag-ingatan.
kundi ang mga bagay na hindi mo lubos na mauunawaan. Noon kasing panahon ng digmaan, tapunan ng mga napatay na rebelde ang mismong lugar ng Zigzag. Marami ring mga aksidenteng nangyayari dyan lalo na kung oras na ng gabi. Ang sabi nila, may mga ligaw na kaluluwang naglipa na sa lugar na yan. Sanhi ng maraming disgrasya sa mismong kalsada. Nanlalaki na ang mga matang kuwento ng tindero. Makailang segundo, tila prinoseso ni Danny ang sinabing iyon ng matandang tindero at pagkatapos ay Manong naman, sa edad nating ito'y naniniwala ka pa sa mga ganyan. Dapat nga sila yung matakot sa ating mga buhay, di ba? Palabiro ka pala, Manong. Sigurado ako sa mga duwag lang magpapakita ang mga nilalang na yan. Hindi sa mga hindi naniniwala sa mga kababalaghang gaya ko. Sa akin sila dapat matakot, no? Naiiling na lamang ang tindero ng sigarilyo. Wala rin itong maidagdag upang makumbinsi ang driver na ipagpaliban muna ang pagbiyahe. Nag-antanda na lamang ito habang nakitang papalayo na ang taxi ni Danny. Tinutumbok na ang daan papalabas ng pier at pabalik ng Maynila. May kalahating oras na rin si Danny sa pagmamaneho nang makita niya ang arkong nagsasabing papasok na siya ng Zigzag Road kung saan may halos 3 kilometro rin ang haba. At gaya ng inaasahan, sobrang dilim nga ang tinatahak na daan ng taxi ni Danny. Itinodo na lamang ng huli ang ilaw upang makita niya ng maayos ang lugar. Napansin din ni Danny na wala nga siyang masalubong ni isang sasakyan o tao man lang sa lugar. Nagmistulang isang abandonadong lugar ang Zigzag Road. Wala nga ring kabahayan o kahit kaisa-isang poste man lamang na ilaw sa daan. Sobrang tahimik ng lugar, ni walang ingay ng kuliglig o kahit ano pamang hayop na gumagalaw man lamang. Nasa paliko na si Danny sa may pakurbang daan nang biglang may kung anong lumitaw sa kanyang harapan. Isang babaeng nakaputi na tila nakalutang sa hangin ang biglang tumawid sa kanyang harapan malapit mismo sa kanyang daraanan. Agad na napakabig si Danny at biglaan ding napapreno. Sumadsad ang kanyang taxi at halos tumilapon siya papalabas ng kanyang windshield. Nang tumigil na ang lahat ay hinabol ng driver ang kanyang hininga. Pinakalma ang sarili. Akala niya'y nadisgrasya na siya. Noon niya naalala ang babaeng nakaputi. Kinabahan si Danny. Alam niyang hindi gawain ng isang tao ang tumawid sa harap ng dumaraang sasakyan lalong-lalo na ang paglutang sa hangin na mataas pa sa hood ng kanyang taxi. Inipon ni Danny ang kanyang lakas ng loob. Hindi na rin siya nagsayang ng oras. Kailangan niyang makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Agad niyang kinambyo ang sasakyan upang maibalik ito sa daan. Mabilis namang nabuhay ang makina at agad ding tumalilis sa nasabing kalsada. Nakahinga na sana si Danny ng maluwag. Nasa kalagitnaan na kasi siya ng Zigzag Road nang biglang magtayuan ang buhok niya sa buong katawan. Maging ang buhok niya sa may harapang noo ay nagsitaasan din. Ngayon lamang niya naramdaman ang ganitong klaseng hilakbot. Ramdam niya hanggang buto ang hindi maipaliwanag na takot. Noon niya naisipang sumilip sa rearview mirror sa kanyang harapan at Diyos ko po! Tanging nasambit ni Danny. Nakita niyang may nakasakay sa kanyang passenger seat.
Isang anino ng babaeng may mahabang buhok subalit wala itong muka. Suot nito ang bestidang kulay puti na una na niyang nakitang suot ng mahiwagang babaeng nakalutang na biglang tumawid sa kanyang daraanan. Kinalma muli ni Danny ang sarili. Hindi siya maaaring kumaripas ng takbo at iwan na lamang ang taxi. Hindi siya pwedeng magmabilis din sa pagmamaneho at baka madisgrasya din siya ng tuluyan. Tiningnan niya ang nakiangkas na nilalang. Litaw na litaw ito kahit balot ng kadiliman ang buong taxi. Kung sino ka man, sana bumaba ka na. Pakiusap niya. Hindi tumugon ang nilalang o kumilos man lamang. Humawak muna si Danny sa rosaryong nakasabit sa rearview mirror. Mabilis na nag-antanda at taimtim na nagdasal. Subalit hindi pa rin nawawala ang misteryosang pasahero. May mga anak ako ha. May pamilyang nag-aabang sa akin sa bahay. Hindi pwedeng may mangyaring masama sa akin. Wala nang ibang bubuhay sa pamilya ko. Kaya parang awa mo na. Sana bumaba ka na. Lubayan mo na ako. Kung sino ka man. Ipagdarasal ko ang pananahimik na iyong kaluluwa. Sige na. Maawa ka't bumaba ka na. Muling pakiusap ni Danny. May ilang minuto na nakiusap si Danny sa anino. Hanggang sa umabot na siya sa arkong nagsasabing palabas na siya ng zigzag road. Doon rin unang nakakita ng posteng may ilaw sa daan si Danny. Pagdaan sa posteng may ilaw, walang ano-ano't bigla ring nawala ang aninong nakiangkas sa passenger seat ng taxi. Unti-unti na ring nagsipaglitawan ang mga bahay at lumiwanag na rin ang daan. Doon na lamang nakahinga ng maluwag si Danny, sabay taimtim na nagpasalamat sa Diyos na nagligtas sa kanya. Pagkakita sa isang gasolinahan ay agad na huminto si Danny upang magpagas. Hindi lamang iyon, upang mawala na rin ang panginginig at takot niya sa katawan. Hindi pa rin niya maiwaksi sa isipan ang nakapanghihilakbot na karanasan ilang minuto pa lamang ang nagdaan. "Boss, mukhang namumutla kayo ah." Pansin ng gasoline boy. "Ha? Oo nga. May nangyari kasi sa akin sa daan eh. Hindi ko maipaliwanag." "Ah? Siguro umangka si Ana." Sambit ng gasoline boy na tila may alam sa nangyari. "Ana? Sinong Ana?" "Boss, sabi nila yun yung rape tsaka salvage victim daw yan noong 1970s. Diyan na tinapon sa may zigzag road. Matindi yun. Halos walang patawad. Lahat ng tumadaan na sasakyan ng 10 oras ng gabi, inaangkasan niyan dyan. Yung iba nga nadidisgrasya. Buti nga sa inyo boss walang nangyari." Hindi nakasagot si Danny. Alam na niyang naging pasahero niya si Ana ng mga sandaling iyon. Nang mapadaan sa simbahan ay agad niyang ipinagtirik ng kandila ang nawa ay pananahimik na ng kaluluwa nito. Mula noon, hindi na muling bumiyahe padaan ng zigzag road si Danny.